Uy, may kwento ako. Nung panahon na nanghingi ako ng salin ng kongresista at pinalagan ako. Hi, I'm Dwight De Leon, political reporter for Rappler. And sa mga nakalipas na buwan, top priority namin ang mag-imbestiga ng koneksyon ng mga politiko sa mga kontraktor. May isa akong storya noon, just a basic piece on conflict of interest. Yung kapamilya ng kongresista, may-ari ng kumpanyang nanalo ng billions of pesos in DPWH contracts sa lugar nila. I met with the congressman's staff members to get his side. Ini-insist nila na walang conflict of interest. At kung nandun lang kayo to listen to our conversation, it was obvious anong soundbite yung gusto nilang ipasok ko sa report. Kesyo hindi daw nabago ang lifestyle ni congressman, bago at mula nang maging kongresista siya. As in, paulit-ulit na ganun. So I was like, Sir, alam nyo, ang best documentary proof niyan, ibigay nyo sa akin yung mga salin ni Kong. Kasi diba, if you still live a humble lifestyle, your salins over the years will reflect that. Magkano lang ba ang sahod ng isang congressman? Nasa up to 318,000 pesos per month. Pumalag yung isang staff. Sabi niya, conflict of interest na yung pinag-uusapan natin. Bakit naman napunta sa salin? Ending, I didn't get the copy of the salin, and I didn't include the quote on the congressman's humble lifestyle in my story. After all, I cannot write what I cannot verify. Welcome news ang desisyon ni bagong ombudsman Boyeng Remulla na muling bigyan ang publiko ng access sa salin ng mga government officials, kahit pa may ilang red flags patungkol sa mga kondisyong inilatag. Binaliktad na Remulla yung polisiyang na-impose sa panahon ni Samuel Martires, appointee ni Duterte bilang ombudsman. Ang mga hawak lang naman na salin ng ombudsman ay sa presidente, bise, at mga opisyales ng constitutional offices. Hindi sakop ng repressive policy ni Martires ang Kongreso at Senado. Pero in recent years, ginamit na rin itong convenient excuse ng mga mambabatas para hindi magbigay ng kopya ng salin sa media. Pahirapan naman talaga since time immemorial makakuha ng mga salin ng mga kongresista. Panahon pa lang ni Sonny Belmonte as House Speaker, itinigil na ang automatic na pagre-release ng salin. Sa halip, kailangan isa-isahin ng media ang bawat opisina ng mambabatas. Sa panahon ni Pantaleon Alvarez at Gloria Arroyo, umiral ang patakaran na para makuha mo ang salin ng isang kongresista, kailangan muna itong aprubahan ng mayorya sa plenaryo. Ibinaon sa red tape yung buong proseso. To make matters worse, 2018 pa huling nag-release ang House ng summary ng richest at poorest lawmakers. In 2023, Rappler's research team emailed and called all congressional offices to request a copy of their salin. In the end, isa lang ang nagbigay, si then Nueva Ecija Congresswoman Ria Vergara. Recently, voluntaryong inilabas ng House Akbayan Bloc led by Shel Jokno ang kanilang mga salin. Hinamon nila ang kanilang mga katrabaho to do the same. But most did not heed the call. Maybe a few, including Negros Occidental Congressman Jules Ledesma. Pati na rin ang Makabayan Bloc at si Manggagawa Representative Eli San Fernando. This is why new House Speaker Boji B should walk the talk, especially kung totoong seryoso siyang buksan ang tabing ng mga proseso sa Kamara. Ito ang sabi niya when we asked him kung i-release niya ang kanyang salin. Yes, kung kakailangan ipakita yung aking salin, why not? In-email namin siya, pero hanggang ngayon, October 17, 2025, wala pa rin kaming natatanggap na salin. Sa isang radio interview, nang tanungin ulit siya tungkol sa salin, sinabi niyang re-reviewin ng Kamara ang kanilang salin disclosure rules. Inulit niya lang din ang kanyang sagot. He will release his salin if needed. Ano bang klaseng caveat yung quote-unquote if needed? May malaking trust issue ang publiko sa mga lingkod bayan nito. Publicizing salins builds trust. Bakit hirap ang mga mambabatas ilabas ito? Wala naman siguro kayong tinatago. May gintubang kasama yung mga salin ninyo. For more discussions, please download the Rappler app.